yung inspiration mo ay nanggagaling sa Diyos. Bawat isa sa atin ay binigyan na ng Diyos ng kanya-kanyang kakayahan. Anong ibig sabihin ng kakayahan sa English? Ability. Ability. Ang bawat isa sa atin ay binigyan na ng kanya-kanyang kakayahan at binigyan na rin ng mapuhunan ayon sa kanya-kanyang kakayahan. The parable of the talent says, yung isa binigyan ng 5,000, yung isa binigyan ng 2,000, yung isa naman 1,000, ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Bawat isa sa atin ay binigyan na ng puhunan. Palaluguin na lang natin yan, ayon sa ating kakayahan. Binigyan ka ng 1,000, sapagkat alam ng Diyos, kaya mong palaguin yung 1,000 yan. Binigyan ka ng 1,000,000, sapagkat alam ng Diyos, kaya mong palaguin ang 1,000,000 ayon sa kakayahan mo. Anong ginawa nung 1,000? Tinago. Bakit niya tinago? Natatakot malugi. Kaya maraming babaeng tumatandang dalaga. Bakit? Natatakot mabigo. Marami rin lalaking tumatandang binata sapagkat natatakot ng pananagutan sa buhay. So, ang unang instruction ng Diyos ay huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Sabi sa Ephesians 3:20, sa Diyos na makagagawa ng lahat, maaari mong hingin at isipin. Now to Him who is able to do everything you ask for or imagine. Anong ibig sabihin ng letter I? Imagination. Marunong ba kayo mag-imagine? Ang problema natin, ang ini-imagine natin, kapag tayo may sakit, mamamatay. Lalala. Diba? Pag tayo ay tinanggihan ng ating boyfriend, ini-imagine natin magpakamatay. Huwag kang gagawin yun. As you are inspired, you start to imagine the things that God has promised. Kaya tayo nagkaroon ng ganitong house of prayer. Because nung mga binabatikos ang inyong punong lingkod, kung saan ko dinadala ang inyong mga ikapo at mga offering, sabi ng aking may bahay, ipunin mo yan at magpatayo ka ng simbahan. Hinahanap ng tao yan. Gaano naman yung ating naiipon? Nang may maipon na siyang mga 300 million, nag-imagine ako, kaya ito. As I was inspired, I started to imagine. In other words, when you start to imagine, guguhit ka na. Guguhit ka na. Kung ini-imagine mo magkakaanak ka ng gwapong tulad ni, iguhit mo ng ilong. Iguhit mo na yung mata niya, tainga. You start to imagine. Ang sabi ng Diyos sa Ephesians 3:20, lahat na maaari mong hingin at imaginein, isipin. Huwag mong isipin yung pangit. Huwag mong isipin yung kahinaan. Huwag mong isipin yung kahirapan. Huwag mong isipin yung kabiguan. Isipin mo ginhawa at tagumpay.